May tanong akong matagal kong iniwasang sagutin. Kung wala na yung dati kong buhay, sino na ako ngayon? Kung wala na yung relationship, wala na yung trabaho, kung nagbago na ang mga responsibilities, kung nagbago na ang mga pangarap, who am I without the life I used to have? Hello mga ka-diary, kumusta po kayong lahat? Ako si Ursa at welcome sa chapter kung saan hindi na lang tayo bumabangon. Binubuo na po natin ulit ang sarili natin. At welcome sa season 2 ng The Ursa Diaries, Simula ng Pagbangon. Kung kasama kita mula sa season 1, Simula ng Bagong Kabanata, alam mong maraming bagay ang nagbago. At kung ngayon ka palang nandito, welcome po. Because this season is not about going back. This season is about finding out who we become after everything. May mga pagbabago sa buhay na unti-unti, pero may mga pagbabago na parang isang iglap lang. Bigla mong mapapansin, ay iba na pala ang buhay ko. Yung mga bagay na dati para sa'yo normal, ngayon hindi na. Yung mga taong dati mong kasama, wala na. Yung routine na dati mong alam, nagbago. At minsan, hindi lang buhay mo ang nawawala, pati yung identity na nakasanayan mong suotin. Ako, matagal akong naging maraming bagay para sa ibang tao. Employee, provider, partner, nanay, tagapag-alaga, taong inaasahan. Naalala ko pa nga yung madalas sabihin ng dati kong boss. Pag may hindi kayo alam gawin o pag may hindi kayo kayang gawin, tanungin nyo si Ursa. Mas madami siyang alam kesa sa akin. Ganon siya katiwala sa akin. Alam nyo, kapag matagal kang nabubuhay sa mga roles na ganon, minsan hindi mo alam kung sino ka kapag tinanggal mo lahat. Ito yung tanong na interesting para sa akin. Kung hindi ako employee, sino ako? Kung hindi ako partner, sino ako? Kung hindi ako yung taong laging kailangan maging strong, sino si Ursa? At maybe marami sa atin ng ganito. Sanay tayo sa role natin. Sanay tayo sa expectations sa atin. Sanay tayo sa mga responsibility. Kaya kapag nagbago yung circumstances, parang nawawala rin tayo. Pero natutunan ko ngayon, hindi ako ang trabaho ko. Hindi ako ang relationship status ko. Hindi ako ang opinion ng ibang tao. At hindi ako ang mga bagay na nawala sa akin. I am still me. Kahit nagbago ang buhay. Ako pa rin to. Dati baka sabihin ko, kailangan kong magsimula ulit. Pero ngayon, mas gusto kong sabihin, kailangan kong magsimula mula sa kung sino ako ngayon. Magkaiba yon kasi hindi naman nawala lahat eh. May experience ako, may skills ako, may lessons, may values ako, may mga taong mahal ko. At may mga bagay akong natutunan tungkol sa sarili ko at higit sa lahat, mas kilala ko ngayon ang mga bagay na hindi ko na gusto. Sometimes, knowing what you don't want anymore is already a form of clarity. For so many years, baka may mga bagay akong gustong patunayan na kaya ko, na strong ako, na kaya kong mag-provide, na kaya kong mag-adjust, na kaya kong magtiis, na kaya kong alagaan ng lahat. At proud ako na kaya ko. Pero ngayon, ayoko na
ang identity ko ay parang ako yung babaeng kayang tiisin ng lahat. Gusto kong maging ako yung babaeng marunong pumili kung ano ang dapat kong tiisin at kung ano ang hindi. Because strength is not about endurance. Sometimes, strength is knowing when to choose differently. So, kung hindi ko na kailangan bumalik sa dating ako, sino ang gusto kong maging? Gusto kong maging babaeng may peace of mind, babaeng may boundaries, babaeng may sariling direksyon, babaeng hindi takot magsimula ulit, babaeng financially independent, babaeng may purpose, babaeng may compassion, pero hindi pwedeng gamitin, babaeng mabait, pero marunong magsabi ng no, babaeng marunong magmahal, pero hindi mawawala sa sarili. At higit sa lahat, babaeng may values na hindi magbabago kahit magbago ang mga circumstances. May isang bagay akong gustong sabihin sa pagiging mabuting tao. Kasi minsan akala natin, kailangan nating laging magbigay, laging umintindi, laging magpatawad, laging available, laging magsakripisyo. Pero natutunan ko, hindi mo kailangan ubusin ang sarili mo para maging mabuting tao. Pwede kang maging mabait at may boundaries. Pwede kang mapagmahal at lumayo. Pwede kang magpatawad at hindi na bumalik. Pwede kang tumulong at marunong tumulong din sa sarili mo. At pwede mong piliin yung peace mo nang hindi ka nagiging masamang tao. Isa rin ito sa mga bagay na mas naintindihan ko ngayon. Mahalaga sa akin ang pamilya. Mahalaga sa akin ang mga taong umaasa sa akin. At proud ako sa pagiging provider at sa pagiging taong maaasahan. Pero may responsibility din ako kay Ursa. Responsibility kong alagaan siya, responsibility kong protektahan ang mental at emotional space niya, responsibility kong gumawa ng desisyon na hindi siya palaging mauubos, responsibility kong bigyan siya ng chance na mangarap ulit. Kasi paano ko aalagaan ng lahat kung hindi ko rin natututunang alagaan ng sarili ko? At gusto kong maging honest sa inyo. Hindi ko pa alam lahat. Hindi ko pa alam exactly kung saan ako papunta. Hindi ko pa alam kung anong career ang magiging next for me. Hindi ko alam kung anong business ang magiging successful. Hindi ko alam kung gaano kalaki magiging si The Ursa Diaries at hindi ko alam kung ano ang magiging love life ko. Hindi ko alam kung saan ako titira years from now. At okay lang, hindi ko minamadali lahat. Kasi baka ang purpose ng bagong chapter na ito ay hindi para malaman ko agad yung destination. Baka ang purpose ay matutunan kong maglakad kahit hindi ko pa nakikita yung buong path. Ito rin ang tanong na gusto kong dalhin dito sa season 2. Maybe hindi lahat ng pinagdaraanan natin ay may obvious na reason. Hindi ko sasabihin everything happens for a reason. Dahil may mga bagay talagang masakit. May mga bagay na hindi dapat mangyari. Pero siguro, we can choose to give meaning to what happened. Kung may pinagdadaanan ako, pwede kong gamitin yon para mas maintindihan ang sarili ko. Kung pwede kong gamitin yon para maging mas compassionate, mas wise, mas intentional, at baka pwede ko ring gamitin ang story ko para makatulong sa ibang taong dumadaan sa sarili nilang starting over.
Maybe that's part of my purpose. Hindi ko pa alam, pero willing akong hanapin, hintayin. Season 1 was about looking backward. Tinitingnan ko kung ano ang nangyari, ano ang nawala, ano ang kailangan kong bitawan, ano ang kailangan kong tanggapin. Pero season 2, I want to look forward. Ano ang gusto kong buuin, ano ang gusto kong matutunan, ano ang gusto kong maranasan, ano ang gusto kong ibigay, ano ang gusto kong maging, at higit sa lahat, para saan ako bumabangon. Hindi mo alam or hindi mo kailangan malaman kung sino ka habang buhay. May mga seasons talaga na kailangan mong kilalanin ulit ang sarili mo. At kung pakiramdam mo ngayon, hindi mo kilala ang sarili mo, maybe that's not the end. Maybe that's an invitation to meet yourself again. Yung dating ikaw, hindi yon. Hindi yung version na ginawa ng ibang tao. Hindi yon. Hindi yung version na kailangan mong maging para matanggap ka. But the version you consciously choose to become. And reminder, being a good person doesn't mean abandoning yourself. Having boundaries doesn't make you cruel. Starting over doesn't make you a failure. And not knowing your next step doesn't mean you're lost forever. Kung ikaw ngayon ay nakatingin sa buhay mo at sinasabi mong, hindi ito ang buhay na inakala kong magkakaroon ako, I understand. Maybe you're grieving for a relationship. Maybe you're starting over financially. Maybe you're changing careers. Maybe you're becoming a different version of yourself. Maybe you're realizing that the person you used to be is no longer who you want to become. That's okay. You don't have to recreate the old life. You are allowed to build a new one. So, who am I without the life I used to have? Maybe I am still Ursa, pero ibang Ursa na. Mas aware, mas intentional, mas marunong pumili, mas willing mangarap, at mas willing hanapin kung ano talaga ang purpose niya sa buhay. Hindi ko pa alam kung sino ako magiging, pero ngayon excited akong makilala siya. Because this time, hindi na ako basta bumabangon, binubuo ko ulit yung sarili ko. At habang binubuo ko ang sarili ko, hinahanap ko rin kung anong klaseng buhay at purpose ang gusto kong mabuhay. Ako si Ursa at ito ang The Ursa Diaries, Season 2, Simula ng Pagbangon. Hindi pa tapos ang story. Ngayon pa lang natin isusulat ang susunod na mga pahina. So, kita-kita po tayo sa mga susunod na episodes ng Season 2. God bless po sa inyong lahat. Again, maraming salamat po. Bye-bye po for now!